Hello guys, welcome to Libra Philippines. So reading ito for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. So, start na natin ang reading Libra. So bago ako magsimula, mag-cleansing lang ako using this Tibetan bell. Okay, so simulan natin Libra. What do we have here for Libra? By the way, nakakita ko ng kasal. So I don't know, might be you are thinking of a wedding or may mga invitation sa wedding or gusto mong might be yung iba kanonood lang ng video na may kinalaman sa wedding. Something to do with wedding. Take only what resonates, guys. Take only what resonates. Ulit-ulitin ko lang. Kunin mo lang yung mga magre-resonate sa'yo. Okay, what do we have here for the sign of Libra, please? Queen of Cups, Knight of Wands, Six of Swords, Three of Wands, and the Hierophant. Hindi to para sa lahat. For some of you, currently, you're moving on. Umiiwas ka or lumalayo ka dito sa person na ito. I feel like itong person na tinutukoy natin is minsan mo na binigyan ng advice or lagi mo binibigyan ng advice whenever nagkakaroon ng communication sa inyo. Pero ngayon, umiiwas ka. Maybe naalala mo siya, naiisip mo siya, pero nakikita mo na may mga lesson siyang kailangan i-handle ng siya lang. Kumbaga, desisyon niya yon, problema niya yon, bahala siya sa buhay niya. That kind of energy. This is you with the Knight of Swords na lumalayo or umiiwas na lang. Kasi sa totoo lang, itong person na ito, immature naman talaga siya eh. I don't know kung may, ano ba kayo, may connection kayo na may kinalaman sa children. But anyway, nakakita tayo ng immaturity dito sa person na ito. And ito yung nagiging dahilan mo kung bakit ay nako, mag-focus na lang ako sa ibang bagay. Ganun. Hindi na lang ako muna mag-focus dito sa taong to. Kasi desisyon naman niya yun. Gusto naman niya yun. At saka yung iba sa inyo, pwedeng hinahayaan mo lang siya. Although, I feel like you do love this person, pero hindi enough yung pagmamahal mo para gawin yung mga ginawa mo before. I feel like may mga ginawa kang actions in the past regarding dito sa person to. Currently, you're moving on. Tell me more for Libra. Four of Pentacles and Six of Wands. The Devil, the High Priestess is here. Two major arcanas. Tatlo with the Wheel of Fortune. And you do have here the Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo energy. Okay. So, sa nakikita natin na itong person na ito, kasulukuyan, gusto niyang gumawa ng pagbabago. Maybe may kinalaman sa kanyang finances, career, or pera, ipon. Ganyan. Itong person na ito is, I can feel a soulmate energy. And with the Page of Pentacles, gusto niyang ayusin yung kanyang finances eh. Hindi talaga siya okay financially. Itong person na ito with the Six of Wands, gusto niya babalik siya sa'yo pag may mapapatunayan na siya sa'yo. Gusto niya pa rin bumalik. Pero gusto niya, yung may maiyayabang siya, may maipagmamalaki siya, may masasabi siya. Kasi currently, at this moment, wala. No? Kaya tayo nakakarinig ng, parang, kaya silence lang ang nakikita natin dito sa mula dito sa taong to kasi. Although with the Four of Pentacles, may ipon, sabihin na natin ganun, pero it's not enough. It's not enough. Paano pag naubos yung ipon ko? Ganyan. Ganun yung nasa isip na ng taong to. This person wants to be the kind of person na gusto mo, nagugustuhin mo, na hindi nakakahiya para sa'yo. Sa ngayon, nahihiya siya. Okay, pagdating sa money, you do have here the Five of Swords,
may mga nakikita tayong sumasalbahe sa'yo with the Chariot. Four of Wands and a Queen of Wands. Pwede may kinalaman sa negosyo. May mga sumasalbahe sa'yo. With the Chariot, it's like a fast kind of pananalbahe. But, with the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, you still have a lot of money. You still have a lot of, good stuff. Hindi lang basta pera eh. For me, I see this as a gift. I see this as blessings. So, kahit pa may mga taong naiinggit sumasalbahe sa'yo, and gumagawa sila ng mga fast action para gawin yung mga kasalbahihan na yon, hindi ka nila matatalo. The Ten of Pentacles, I can see a lot of money, a lot of success, a lot of happiness mula sa'yo. And because, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na mapagkumbaba, ikaw yung, regardless kung anong itsura mo, wala kang pakialam eh. Wala kang pakialam kung ano maging tingin sa'yo ng ibang tao. Hindi ka para i-please yung iba. Hindi ka para magsuot ng mga mamahaling damit, etc. para mapatunayan sa kanila na ganito ka, ganyan ka. And also, you are the kind of person na malaki ang respeto sa iba. Okay? And you are also the kind of person na wais. Malaki ang iyong determinasyon at ikaw ay wise. You are very witty kind of person. And dahil sa kaugalian mo nito, hindi ka nila kayang pataubin, no? So may nakikita talaga tayong mga naiinggit, gustong tumalo sa'yo, especially if you do have a business. Pero kung wala kang negosyo, okay lang. Basta may mga naiinggit sa'yo, hindi ka nila kayang pataubin. Bagkos, kasi yung universe ang kalaban nila. The universe, no? The universe wants to give you this, wants to give you everything na deserve mo kasi pinaghirapan mo. Okay? Gusto nilang gawin ka successful eh. Gusto ng universe na maging successful ka. So, yun yung kalaban ng mga taong ito. Napilit kang hinihila pababa or pinipilit kang labanan. Hindi ka nila kayang labanan. Kasi universe ang gustong ilagay ka sa tuktok. Diba? And, yeah, you have to manifest this. You have to claim this. For the future, for Libra. You do have here the Two of Cups, the Tower, the Star, Seven of Cups, the World, Five of Wands. This is, I don't know, pwedeng may kinalaman sa'yo, ikaw mismo, or yung person mo. Kasi, honestly, dito sa last part, hindi ko masabi kung ikaw ito or yung person mo. But I can see messages na may kinalaman sa breakup. Nakakakita tayo ng pag-aaway, pagkakagulo. And I feel like there's this Tower moment with the Two of Cups. This is relationship na nag-e-end. And maaaring kaya mag-e-end yun pero parang gusto nung isa. Like, for example, if you're dealing with a person na may kakonect, pangarap mo or gusto mo talagang magkaroon ng ending sa kanila. If yung ikaw naman ang nasa isang relationship, possible na yung relationship mo na yun ang mag-end and ito yung gusto ng person na ito, hinihiling niya talaga na sana mag-end na relasyon nila. No? This person really is manifesting you, dreaming about you with the Seven of Cups. And nakikita natin na maaaring with the World, like the story, yung istorya regarding the Two of Cups ay tapos na. So, this could be a relationship na parang katulad ng isang libro tapos nang basahin. This is the end. And now, nakakita tayo dito ng pag-aaway at pagkakagulo. At nakakita tayo ng communication na magaganap because of this particular situation here. Okay? So, communication with someone, the one who is waiting. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.